Ganun ba? Magpahinga ka na. Pasensya ka na kung inistorbo pa kita. Wala yun. Tapusin ko lang pagkain tapos uwi na ako. Sabi niya at pasimpleng napasulyap sa babaeng kadate ni Primo. Bawat galaw nito ay napaka-classy. Mas matanda ito sa kanya pero sa tingin niya ay mas matanda rin kay Primo ng ilang taon lang. Malabong maging kapatid ito ni Primo dahil solong anak lang ito. Pinsan? Hindi rin siya sure. Baka pinsan nga. Nagkasalubong ang tingin nila ng babae. Iniwas niya ang tingin nang makitang tinaasan siya nito ng kilay. Teka nga, bakit ba na-intimidate ako sa babae na yan? Kausap niya ang sarili at muling hinarap ang babae pero agad ding iniwas ang tingin nang makaramdam ng takot na mahuli. Tapos ka na ba, sir? Enzo na lang, Bianca. Huwag nang sir. Okay, Enzo. Nakangiting sagot niya. Pwede bang umuwi na tayo? Sure, bayad na rin naman to. Pasensya na ha, masama talagang pakiramdam ko eh. Paumanhin niya saka tumayo matapos magpunas ng bibig. Hatid na kita. Sabi ni Enzo. Wag na, magta-taxi na lang ako. Please, I insist, Bianca. May kasama ako sa bahay, baka isumbong nila ako sa parents ko. Pagdadahilan niya at lumapit sa taxi nang lumabas. Okay, ingat ka. Pagpayag ng binata at binuksan ang taxi. Kuya, ikaw nang bahala sa kanya. Yes, boss. Sagot ng taxi driver at nagmaneho matapos ibigay ni Bianca ang address. Sino naman kayang babae na yun? Tanong niya saka napahampas sa upuan. Kuya, balik ho tayo. May nakalimutan ako. Sabi niya nang hindi mapakali. Okay ho, madam. Nag-U-turn sa kuya at bumalik. Nang makarating si Jade ay nagbabayad siya at agad na bumaba. Ma'am. Bati ni Diego nang makita niya itong bumaba sa sasakyan. Diego, sinong kasama ni Primo sa loob? Tanong niya pero hindi makasagot si Diego kaya dali-dali siyang bumalik sa loob. Ma'am, saglit lang. Tawag ni Diego na nakabuntot sa kanya. Malapit na siya nang makitang palabas na si Primo kasama ang babae at si Simon. Primo! Malakas na tawag niya at hinawakan sa kanang kamay ang binata nang makalapit. Bakit ka Nanlaki ang mga mata ni Primo nang tumingkayad si Bianca at mariing hinalikan siya sa mga labi. Sa pagkagulat ay hindi na siya nakakilos hanggang sa lumayo ito sa kanya. What are you doing? Galit na tanong ng babae kaya pumintig ang tainga ni Bianca. Are you crazy? Dagdag pa nito. Sorry, naiwan kong boyfriend ko rito. Mataray na sagot ni Bianca at iniyakap ang kamay sa braso ni Primo. Tito Simon, let me explain. Mahinang wika ni Primo. Hey, bakit ka mag-explain sa kanya? Tanong ng dalaga sabay turo kay Simon. Hindi mo naman siya ama. Matakot ka kapag yung parents natin ang sumaway sa'yo. Bianca. After mong makipag-date, babalik ka tapos manghahalik ka kay Primo? Bulalas ng babae. Excuse me ma'am, ano man ho ang gagawin ko sa kanya, wala ka na roon. May misunderstanding lang kami kaya wag kang makialam sa aming dalawa. Makikialam talaga ako dahil napaka-uneducated ng ugali mo. Pakialam mo. Taas noong sagot niya. Sino ka ba para pagsabihan ako ng ugali ko? You're beautiful but you're not my mom. Tinaasan pa niya ito ng kilay. Oops, sorry. Did I offend you? Paumanhin niya sabay taas ng kilay. Bianca, tama na. Bulong ni Primo na kulang na lang ay hilahin ng dalaga palabas ng restaurant. Wala na talaga siyang mukhang ihaharap sa dalawa. Why? Bakit ka natatakot sa kanya? May tinatago ka ba na ayaw niyang malaman? Saad ni Bianca na ayaw paawat. Napaka-arogante ni Primo pero tiklop din pala kapag mas mayaman ang kaharap. Tumigil ka na. Galit na saway ni Simon kaya napaatras si Bianca. Last na to, Primo. Pag hindi mo pa siya mapigilan, alam mong kalalagyan mo. Sorry ho, sir. Hindi makatinging pa umanhin ni Primo. Tingin mo ba tamang ginagawa mo? Gigil na tanong ng babaeng kaharap na kay Bianca. Tingin mo tama rin hong ginagawa mo? Balik tanong ni Bianca na ikinagulat ng kaharap. Ma'am, mas bagay ho kayo ni Sir Simon. Sabi niya kaya napahila mo sa mukha si Primo. Please, stop it, Bianca. Bulong ng binata. Enough! Umuwi na kayo. Utos ni Simon bago pa magwala ang dalawang babae at
makaagaw pansin sa mga tao. "Let's go, honey." Maarting yaya ng babae sabay hawak sa kanang braso ni Simon at hinila ito palabas. So disrespectful. Wika nito nang lagpasan si Bianca. "Hey!" Tawag ni Bianca na umuusok ang ilong sa inis. Susundan pa sana niya ang babae pero pinigilan siya ni Primo sa kanang braso. "Rumespeto ka naman." Gigil na sabi ni Primo. "Narinig mo yun? Sinabihan niya ako ng kung ano." Hindi mapakaling sabi ni Bianca kaya tiningala niya ang binata. "Primo, sino ba siya ha? Bakit feeling close kayo?" "Tita Amara." Sagot ni Primo kaya natigilan si Bianca. "Tita?" Ulit ng dalaga. "Asawa siya ni Tito Simon kaya tigilan mo yung kakaselos mo na wala sa lugar. Pinapahamak mo lang ako." Galit na sabi ni Primo at binitawan si Bianca saka nauna nang lumabas bago pa siya mawalan ng kontrol dahil naubos na ang pasensya niya. "Diego?" Tawag ni Bianca sa assistant. "Asawa ba talaga siya ni Sir Simon?" "Yes, ma'am." Magalang ang sagot ni Diego. "Sabihin mo nga sa akin, Diego. Be honest ha. Na-offend ko ba sila?" "Uwi na tayo, ma'am." Tanging nasagot ni Diego na kahit siya ay nahihiya rin sa nangyari. "Sino gumawa ng report na to?" Tanong ni Primo sabay bagsak ng papel sa mesa kaya natahimik ang lahat ng empleyadong pinatawag niya at gustong magtago sa ilalim ng lamesa. "Nireview niyo ba to bago ipasa sa akin? Anong sa tingin ninyo? Nagbibiroan tayo? Perang nakasalalay rito tapos papasahan ninyo ako ng ganitong report na parang high school lang na kinapapaste sa Google at ipinasa sa akin kahit hindi naman naiintindihan nakasulat?" "Primo, relax." Saway ni Dayan nang pumasok. "Paano kung magre-relax, Dayan? "Bakit akong sinisigawan mo?" "Sorry." Paumanhin ng binata at napatingin sa direktor na pumasok. "Labas na." Dali-daling lumabas ang mga empleyado kaya naupo si Dayan sa tabi ni Primo. Tinulak siya ng binata pero ang lakas ng kapit niya nito sa leeg. "Heto nang pinapakuha mo sa..." Hindi na natapos ni Bianca ang sasabihin sa nakita. "May gagawin pa ba kayo? Balik na lang ho ko mamaya." Nang makalabas si Bianca ay sapilitang itinayo ni Primo si Dayan. "Please, lumabas ka na, Dayan." "Bakit pa protektado mo si Bianca ha? May gusto ka ba sa kanya?" "Wala siyang kasalan kaya bakit ako magagalit sa kanya?" "Ah, kaya pala takot ka na makita niya tayo." "Dayan, walang tayo. Kaya umiiwas lang ako na baka ma-misinterpret ang mga empleyadong mayroon tayo." Paglilinaw ng binata. "Walang tayo?" Ulit ni Dayan. "Primo, kulang na lang yung magpakasal tayo at magsama sa isang bahay tapos sasabihin mong walang tayo?" "I'm sorry pero maling pagkakaintindi mo sa pagkakakilala natin. Kapatid lang ang turing ko sa'yo, Dayan." "At si Bianca?" Tanong ng dalaga nang makita si Bianca na bumalik at muling pumasok. "Sekretary ko lang siya." "Do you like her?" "No." Sagot ng binata kaya napangiti sa Dayan na lalo nang nakitang lumabas si Bianca. "Okay. Pero oras na may gagawing masamang sekretary mo, hindi ako magdadalawang isip na magsumbong kay Tita Misty." Taas noong sabi niya at lumabas. "Hey, pakitimpla ng kape sa department namin." Sabi ni Dayan nang makita si Bianca. "Busy ako." Sagot ng dalaga. "Asa trabaho ka kaya responsibilidad mong magtimpla ng kape sa lahat?" "Hindi kita boss. At kung ayaw mo basag yung nose job mo, tantanan mo ko kahit ngayon lang." Pagbabanta niya na ikinagulat ni Dayan. "At ikaw? Feeling boss ka? Mataas pa rin posisyon ko sa'yo sa kumpanyang to." "Wala akong pakialam. Hindi ikaw nagpapasahod sa akin." Pagtataray ni Bianca at bumalik sa opisina ni Primo saka malakas na isinara ang pinto. Kainis. "Pwede bang magdahan-dahan ka?" Saway ni Primo dahil nagulat sa ingay. "Huwag mo akong kausapin." Gigil na sabi ng dalaga. Hindi pala siya gusto ni Primo ha? Aniya sa sarili. "Ano na naman ang problema mo?" "Kung hindi mo ko gusto, mas talong hindi kita gusto. Pangit ka na nga. Choosy ka pa." Bulyaw niya kaya tumigil si Primo sa ginagawa. "Ano? Galit ka? Sige, fire me." "Gawin mo lang ang trabaho mo riyan." Sabi ni Primo na hindi pinansin ang pag-aalburuto ng dalaga. "Siya nga pala. Pupunta rito mamaya si Tita Amara." "Asawa ni Sir Simon?" "Oo. Kaya humingi ka ng sorry kay Tita Amara." "For what?" "Sa ginawa mo nung isang gabi." "Wala akong dapat na ingi ng sorry.
Hindi ko siya sinaktan. Sinagot-sagot mo sila. Mas nakakatanda pa rin sila sa'yo. Yung babae lang ang nasagot ko. Baka sila ka wagas ha. Humingi ka ng sorry o hindi na matutuloy ang pag-invest nila sa company. Pagbabanta ni Primo. Ganito ba talaga kapag maliit na kumpanya? Kailangang i-please at kahit na ayaw naman ay hihingi ng sorry sa nakakataas dahil takot na mawala ng investment o contract? Money matters nga. Ayoko. May kumatok kaya padabog na tumayo si Bianca at pinagbuksan ang nasa labas. Tita Amara. Magalang na sabi ni Primo saka tumayo at hinirikan sa pisngi ang ginang. Hi iho, kamusta ka na? Okay lang ho. Maupo muna kayo. Sabi ni Primo at iginiya si Amara paupo sa couch tapos lumapit kay Bianca. Tita, may sasabihin ho si Bianca. Sabi niya sabay siko sa dalaga. Ayoko. Pagmamatigas na bulong ni Bianca na si Primo lang ang nakakarinig. Umayos ka. Treat kita mamaya ng dinner sa labas. Bulong ni Primo. Ano yun? Tanong ni Amara. Sorry ho. Labas sa ilong na paumanhin ng dalaga kaya napatingin si Amara sa kanya. Kung hindi lang din naman bukal sa loob mo, huwag ka nang humingi ng pasensya. Ani ni Amara at binuklat ang brochure na nasa harapan para tumingin ng mga disenyo. Seryoso ho ako. Tumigil ka na. Ani Amara at itiniklop ang hawak na brochure. Hey! Tumaas ang boses ni Bianca pero agad na kumalma nang makita ang seryoso na tingin ni Primo. Seryoso po talaga ako sa paghingi ng tawad. Fine. Saad ni Amara na alam niyang sarcastic ang pagkakasaba nito. I wanna show you something. Come here. Inilapag niya ang dalang folder sa table nang makalapit si Bianca. These are my designs. I need your suggestion kung maganda ba or may dapat ba akong baguhin. Wala naman akong alam sa ganyan. Sabi ni Bianca na binuklat ang mga disenyo at tiningnan. Mas okay po siguro kapag medyo dark yung shade nitong lower part at light naman ang upper part nitong water theme bracelet. Suhestyon niya at nagbigay pa ng komento sa iba. Okay, thanks. Nakangiting pasalamat ni Amara at kinuha ang guhit. Tita, labas lang muna ako. Paalam ni Primo. Bakit ho sa akin kayo humingi ng opinyon? Nandiyan naman si Dayan. Tanong ni Bianca na nakaramdam ng tuwa pero pilit niyang tinatago. Isip mo lang na may amnesia. Pero hindi ang talento na mana mo sa akin. Bulong ng utak ni Amara. Gusto ko lang malaman ang komento ng mga ordinaryong tao. Sagot niya. Okay ho. Thank you at hiningi mong opinyon ko. Siyempre. Pero teka, nag-away ba kayo ni Primo? Hindi ho. Halata. Kaya wag mo nang i-deny. Ani, Bianca. Kainis kasi itong si Dayan. Gigil na wika ni Bianca. Bakit ka naman inis sa kanya? Ay, wala ho ma'am. Ani Bianca na ayaw ipaalam dito dahil baka traidorin lang siya nito. Alam niya ang ugali ng ibang mayayaman. Mayaman siya pero mukha siyang walang class. Saad ni Amara na nasa guhit ang mga mata. Napatingin siya kay Amara. Paano mo nasabi? Halata namang walang gusto si Primo sa kanya. Pero girlfriend siya ni Primo. Did you ask him? Or baka narinig mo lang sa iba? Tanong ni Amara. Oo nga no. Hindi ko pa natanong. Sabi ni Bianca sa sarili. Mas okay na marinig mo mismo kay Primo ang totoo. Pero what if kapag sila, nakaramdam siya ng lungkot? Maganda ka. May tinatago kang talento, Bianca. If ever na hindi ka gusto ni Primo, mag-move on ka kaagad. Huwag mong sayang ng oras mo sa kanya dahil sinasayang mo rin ang pagkakataong matagpuan ang lalaki na dapat sa'yo. Payo niya at nginitian si Bianca. Ngayon lang niya nakita ang anak na ganito ka-concern na iwan ng lalaki at ayaw niyang mangyari dito ang pinagdadaanan niya. Kung ibabalik lang ang panahon, she would never beg. Nakakahiya kung hindi ka naman mahal ng taong gusto mong ipaglaban. How? Tanong ni Bianca. Kapag huba lalayo ko ay sasaya ko? Do you love him? Ikaw huba, paano mo nalaman na sa sermon na ang para sa'yo? Noong panahong tinalikuran kong lalaking naging tapat sa akin para lang sa pansarili kong kaligayahan. Nakangiting sabi ni Amara. Mali lang ang naging paraan ko noon pero napunta naman kami sa tamang tao. Tama, hindi ako susuko. Sino ba si Dayan para atrasan ko? Determinadong wika ni Bianca.
Gusto mo pa talaga si Primo? Hindi makapaniwalang tanong ni Amara. Parang hindi naman naging close ang dalawa. Paano kung iba ang gusto ni Primo tapos si Annie lang ang habol ng habol? Hindi ko rin ho alam. Basta, ang cute niya lalo na kung magalit. Nakangiting sagot ni Bianca kaya napabuntong hininga si Amara. Napansin niyang napatingin si Bianca sa Gucci bag niya kaya naalala naman niya ang eksena nilang magpamilya. Dad, bakit si Mommy may new bag? Ako wala. Reklamo ni Annie sabay padyak ng paa. Hindi mo ko love, Daddy. Ako ang ina, kaya dapat ako ang mauna. Daddy, I wanna have it. I hate you. Nakataas ang mga matang sabi niya. Ikaw, Amara. Tama ng pang-asar sa anak mo. Ibigay mo na yan. Saway ni Simon na para kay Annie naman talaga ang bag. Naiiling na napabuntong hininga si Amara sa naalala. You like it? Tanong ni Amara sabay hawak sa bag niya. Not so. Sagot ni Bianca. Magandang design pero mas convenient itong Jansport. Maraming mailalagay ko. Okay. Nakangiting sabi ni Amara. Tita Amara, pulalas ni Dayan ang pumasok. Nandito ka pala. Dumalaw lang ako kay Primo. Sagot ni Amara. Bakit nandito ka? Ipapakita ko lang sana kay Primo tong bagong design ko kung magugustuhan niya. Ah, okay. Sabi ni Amara. Minsan lang niya itong nakita si Dayan pero feeling close na agad sa kanya. Idol po kita, Tita Amara. Madalas akong bumili ng mga products ninyo. Oh, really? Thank you. Oo naman po. Gusto ko pang design ninyo lalo nang sa anak nyo. Sabi niya. Hanggang ngayon ay wala pa ring nakakakita ng mukha ng uni-kaihan ng mga cruise. Sige, alis na ako. Nagmamadali ako eh. Paalam ni Amara na ayaw makipagplastikan. Close kayo? Tanong ni Bianca. Bakit? Inggit ka? For what? For your information, mataas ang standard ng mga cruise. Kung si Donna mabait sa'yo, ibahin mo sila. Hindi sila nakikipaglapit sa isang katulad mo. Sorry pero masakit talagang totoo kaya kung isasama ka ni Primo sa mga party lalo na sa pamilya nila, huwag mo siyang ipahiya. Kahit na sekretary ka pa niya. Dapat, may class ka pa rin. Pero sa isang tulad mo, malabong ma-reach mong standard nila. Sarkastikong saad ni Dayan sa kataas noong lumabas. Feeling, pangit naman. Bulong ni Bianca. Nang pauwi na sila ay tumigil si Diego sa pagmamaneho. Bakit ka tumigil? Tanong niya at napatingin sa bintana nang pumatok si Primo. Anong kailangan mo? Tanong ng dalaga nang buksan ng bintana. Baba ka. Ayoko. Di ba sabi ko sabay tayo magdi-dinner? Ayoko nga. Binuksan ni Primo ang pinto ng kotse saka binuhat siya pababa na parang bagong kasal. Hey! Put me down! Sasakyan ko na. Sabi ni Primo saka ibinaba ito sa kotse. Mabilis na isinara ng binata ang sasakyan at pinatakbo iyon ng mabilis. Mag-seatbelt ka. Sabi nito nang tumutunog ang sasakyan kaya nag-seatbelt ang dalaga. Pumarada sila sa tapat ng isang mall. Maaga pa para mag-dinner. Sabi niya na walang ganang kumain. Nagugutom na ako. Isa pa, mas okay na maaga para walang pila. Bababa ka o bubuhatin ulit kita. Bababa na. Inis na sabi niya at sumama sa binata papasok sa mang-inasal. Ano to dito? Tanong niya. Inasal. Dito ka lang. Mag-order ako. PM to ba? Tapos order tayo ng sisig. Sabi ng binata at pumunta na sa unahan para mag-order. Nang bumalik, dala na nito ang order number. Bakit dito tayo? Masarap ba rito? Di ka ba kumakain dito? Hindi ko matandaan. Pag-amin ng dalaga. Ganon na nga siguro sila kahirap para hindi sila maitreat ng kanyang ama rito. Sorry, mahirap lang kami kaya di namin afford. Magugas ka na ng kamay. Sabi ni Primo na muntik nang maawa kung hindi lang niya alam ang tunay na pagkatao nito. Of course, hindi talaga sila napapadpad dito. Magkakamay tayo? Tanong ni Bianca. Ayaw mo? Gusto. Sagot niya na naghugas ng kamay. Nang bumalik siya sa pwesto ay nandito na ang pagkain nila ni Primo. Nilagyan niya ng maraming chicken oil ang kanin gaya ng ginawa ni Primo at sinawsaw ang manok sa suka na may toyo at sili.
pahingi ng chicken oil. Sabi ni Bianca na nagustuhan ng chicken oil sa kanin. Marunong ka pala magkamay. Puna ni Primo. Oo naman, pero minsan lang. Kapag wala si tatay, nagkakamay kami ni nanay sa pagkain pero minsan lang dahil baka mahuli kami at mapagalitan. Sagot niya at ngumiti. Kain ka lang. Only rice to dito. Sabi ni Primo. Oo nga pala, kahit na bilyonaryo ang mga Mondragon at Cruz, may nakukuha pa rin si Annie na kaugalian ng kanyang yaya Lucy dahil dito ang madalas niyang kasama sa bahay kapag wala ang mga magulang. Kumusta na pala si Nanay Lucy at Tatay Berting? Hindi ko sila makontak. Tanong ni Bianca. Okay naman sila. Nag-enjoy sa bakasyon. Saang bansa? Sa Amerika. Ang layo naman. Baka hindi nila alam kung paano mamuhay doon. Wala na kaming pera. Nag-aalalang wika ni Bianca. Pauwiin mo na sila please. Next time. Sabi ni Primo at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi na mahirap sa kanila na magsinungaling at magbigay ng mga litrato kay Bianca dahil ang yaya Lucy naman talaga ang nagpalaki sa kanya. Nahirapan sila dahil sa sitwasyon ni Bianca dahil walang senyales na gusto nitong bumalik sa realidad. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan nito balak na isaisip ang pagkatao ni Bianca sa Diego? Naiiling na saad ni Primo sa sarili. Paano kung malaman ni Bianca ang katotohanan na siya ay bilyonaryo at Annie ang totoo niyang pangalan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.